Nagsimula ang kwento kung saan may isang beekeeper na si Clay, Jason Statham, na dating nasa Special Tactic Unit at umaayos ng mahihirap na situation sa ilalim na palihim ng trabaho sa gobyerno. Matapos maglingkod sa gobyerno, ay matahimik na nagretiro at nanirahan. Bilang isang beekeeper si Clay, umupa siya ng isang warehouse kay Eloise Parker, Felicia Rashad, isang retiradong guro na sobrang bait kay Clay. Isang araw nahulog si Eloise sa isang phishing scam na pinaikot. Ikot siya sa salita upang kumbinsihin siyang makuha ang laman ng charity account na nagkakahalaga ng $2 milyong. Nagulat na lamang siya na sa isang iglap ay naglaho at naubos ang laman ng charity fund. Dahil sa pagka-scam sa kanya, ito'y nagpakamatay at napagbintangan si Clay na siya ang pumatay kay Eloise Parker dahil naroon siya upang kumustahin sana ang matandang babae. Tinutukan siya kagad ng baril na si Verona at hinuli at nilagyan siya kagad ng posas patalikod sa kanyang mga kamay. Hindi inaasahan na sa pagdalaw ni Verona isang FBI agent na siya ring anak ni Mrs. Parker ay nabigla sa nangyari at hinihinalan niyang si Clay ay ang pumatay sa kanyang ina. At nang malagyan ng posas si Clay ay agad tumawag si Verona sa local police. Dumating ang mga pulis at nag-imbestiga sa loob ng bahay ni Mrs. Parker at tinampot at tinala. Si Clay sa labis na hindi pa makapaniwala sa nangyari si Verona ay nagsiyasat at gumawa pa ng investigasyon hanggang sa matuklasan niya sa laptop ng kanyang ina ang pagkawala ng pera dahil sa scam ng isang sikat na sindikato na kilala niya rin. At dahil hindi homicide ang nangyari, pinalaya si Clay ng mga pulis. Habang nag-aayos ng gamit ng mga si Clay ay pinuntahan siya ni Verona upang humingi ng pasensya. Niyaya niya si Clay sa loob ng bahay upang makapag-usap silang mabuti. Pinaliwanag niya na ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina ay dahil sa isang sindikato sa online selling phishing scam na nagpapanggap ng mga magandang services. Ngunit nangunguha ng malalaking pera sa online transaction. Nasabi niya rin na matagal na nilang inimbestigahan ito, ngunit nahihitapan silang hulihin ang mga ito. Dahil sa sinabi ni Verona, agad gumalaw si Clay upang tawagan ang mga kasamahan niyang mga Beekeeper Special Tactic Force upang alamin kung sino at saan matatagpuan ang UGB Antivirus Company phishing scam upang ipaghiganti ang sinapit ni Mrs. Verona. Agad naman nalaman ng kanyang grupo ang location ng phishing scam company na pinamumunuan ni Gary bilang CEO ng company. Pinuntahan ni Parker ang gusali na may dalang galon ng mga gasolina at pinasok niya ito. Pinabagsak niya kagad ang mga gwardya ng walang kahirap-hirap. Dumiretso siya control room upang bigyan ng babala ang mga empleyado. Sinaktan niya ang isang empleyado ipakita na di siya nakikipagbiro sa mga ito at binalaan silang wag nang gagawin ang pang-scam na tulad ng ginawa nila kay Mrs. Parker. At habang sinasabihan, sila ni Clay ibinuhos niya na ang dala niyang gasolina at sinabihan ang mga empleyado na lumabas na nanggusali kung mahal pa nila ang buhay nila. Agad naman dumating si Gary na kasama ang mga bodyguard niya, ngunit sandali lang tumba ni Clay ang mga tauhan ni Gary at naglagay siya ng bomba sa harapan ni Gary na sinabi niya na kapag may tumawag sa telepono ay agad sasabog ito. Kaya kung mahal mo pa ang buhay mo ay lumabas ka na sa gusaling ito. At nangyari nga ang pagsabog na nasaksihan ni Gary nang nakalabas siya ng gusali. Agad tumawag si Gary sa kanyang boss at ipinaliwanag ang nangyari. Tumawag si Garnet sa kanyang boss at pinaliwanag na may isang tao na pumasok sa gusali at pinatumba ang lahat, security guard sa gusali at nagpakilalang beekeeper at sinonog ang gusali. Agad naman na nagbilin si Danford amo ni Garnet at binilinan siya kumuha ng mga tulisan upang hanapin si Clay at patayin. Agad naman na may tumawag kay Verona upang ipaalam ang pagsabog ng DVG Company na ikinatuwa naman niya ito. Kinaumagahan nalaman kagad ng tulisan kung nasan ang tinutuluyan ni Clay at nakita si Clay na papaalis galing sa kanyang farm at nang makaalis, si Clay ay sinira nila ang bahay pukyutan at pinagbabaril nila ito. At sinundan nila si Clay sa loob ng bodega, ngunit alam na ni Clay ang pagtugis sa kanya, kaya pinaghahandaan na niya ito. Sumugod kagad at pinagbabaril ni Garnet at ng kanyang mga tauhan ang lungga ni Clay. Ngunit napabagsak niyang lahat ang tauhan ni Garnet. Hinawakan niya si Garnet at binigyan ng pagkakataong mabuhay, ngunit pinutol niya muna ang daliri nito. Naalarma naman si Verona dahil nalalaman niyang nasusunog ang farm ng kanyang ina. Nagmamadaling pumunta si Verona sa bahay ng kanyang ina, ngunit laking gulat niya na mas malaki ang sunog sa garahe na inuupahan ni Clay. Dahil sa investigasyon ng mga pulis, nakita nila ang isang ID ng UDG. Nabiglang nang hinala si Verona na may kinalaman ito sa pangyayari na kasama si Clay. Tumawag naman si Garnet sa kanyang amo upang ibalita na bigo sila sa pagpatay kay Clay at ang pagkaputol ng daliri niya. Nagsiklab ang loob ng boss at tinanong kung ano ang pagkatao ni Clay. Habang ipinaliliwanag ni Garnet ang mga pangyayari sa kanyang boss ay biglang bumukas
ang pinto ng kanyang auto at hinatak siya ni Clay palabas ng auto. Naririnig ng boss ni Garnet ang mga nangyayari at kinakabahan ito. Itinali ni Clay si Garnet sa likod ng kanyang truck at pinaandar mag-isa ang truck upang kaladkarin. Papunta ng tubig dagat si Garnet na kanyang kinasawi. Kinuha ni Clay ang cellphone na alam niyang nakikinig ang amo ni Garnet at sinabihan niya ito na tatapusin niya ang sinimulan nito. Samantala sa loob ng opisina ni Verona ay nag-iimbestiga sila sa mga nangyayari. Wala silang makitang record sa pagkatao ni Clay o record man lang sa loob ng Estados Unidos. Naghihinala siya na dumaan sa malalim na training si Clay sa loob ng gobyerno at hindi ito ordinaryong tao lamang. Samantalang nag-iimbestiga sila Mike at Verona ay nakatanggap silang tawag na may natagpo ang patay. Kasama ang truck ni Clay na si Garnet ng UDG. Samantala nagdesisyon si Danforth na kausapin si Wallace na dating pinuno ng CIA na kaibigan ng kanyang ina. Ang pakikipag-usap ni Jessica ina ni Danforth na siyang Pangulo ng Estados Unidos kay Wallace ay pagbibilin na huwag pababayaan ang kanyang anak at tiyakin ang kaligtasan nito. At habang inimbestigahan ni Wallace kung sino ang beekeeper na ito, agad itong nakipag-ugnayan sa direktor ng CIA na si Janet upang malaman ang pagkatao nito at sinabi ni Janet na retirado si Clay. Ngunit inutusan siya ni Wallace na patayin ito. Samantala habang nagpapalagay ng gasolina, si Clay ay may bumaril sa kanya upang patayin. Ngunit nailigtas niya ang kanyang sarili. Pinutol niya ang daliri ng kalaban at nilagyan ng gasolina at sinunog niya. Ito na naging sanhi ng pagsabog ng gas station. Tumawag at ipanagpaalam ni Janet kay Wallace na magiging neutral lang at hindi pwedeng pakialaman si Clay dahil sa ayaw nitong magkaroon ng hidwaan sa group ng mga beekeepers. Nang marinig ito ni Wallace, wala siyang nagawa, kundi ilagay sa kanyang kamay ang pagpatay kay Clay. Tumawag siya ng grupo ng Special Force at iniutos dito ang pabagsakin si Clay. Ipinakita niya sa grupo ang action ni Clay bilang isang miyembro ng beekeepers na maraming civilian na dinamay. Kinaumagahan, pumunta si Verona sa nasunog na gas station at nakita niya ang patay na babae na nagduda siyang kasapi ng isang malaking organisasyon ng gobyerno. Tinatanong ni Verona sa isip niya kung bakit pilit nilang hinahabol si Clay. Samantala pinasok ni Clay ang bahay ng nakalaban niya sa gas station sa pamamagitan ng daliri. Nito na pinutol niya. Binuksan ang computer at ginamit niya ito upang matukoy ang lugar ni Danforth sa 9 Star Unidos. Kinuha niya rin sa loob ng bahay ang kagagamitan ng mga pampasabog na gagamitin niya. Sa labas ay nakaantabay na ang mga SWAT team. Alam nila na papasukin ni Clay ang gusali. Pinayagan naman ni Wallace ang mga empleyado na magpatuloy sa kanilang ginagawa na parang walang nangyayari. Ang gusali ay branch ito ng UDG, na phishing scam rin ang trabaho. Nagkakasiyahan sila sa mga na-scam nilang tao. Sa labas dumating at lumapit, si Clay sa isang grupo ng SWAT team na nagpapaplano kung paano siya hulihin. At inatake sila ni Clay at isa-isang pinatumba at pinasok ni Clay ang gusali. Nakihalo si Clay sa empleyado ng NSU nang hindi nila namamalayan kung sino siya. Ngunit napansin siya ng isa sa mga special force at nagsimula na ang paghuli at pag-atake kay Clay. Nagkaroon ng maingay na barilan sa loob ng gusali upang patayin si Clay. Pursigido silang patayin si Clay, ngunit isa-isa silang napabagsak ni Clay. Nahuli ni Clay si Rico ang nagpapatakbo ng kumpanya at binugbog niya ito at tinanong kung sino ang nasa likod ng phishing scam ng company. Noong una ay tumatangsi siya sabihin ngunit napaamin din siya ni Clay na ang nagpapatakbo ng kumpanya ay isang malaking tao na nakaupo sa gobyerno. Sinabi no Clay na hindi siya natatakot sa kahit sinong tao kung maraming civilian at inosente ang napapahamak. Sa takot ni Rico sa kanyang buhay, napilitan rin siyang sabihin kung sino ang nasa likod ng phishing scam company or ang boss nila. Dumating si Verona at ang FBI team at tinutukan niya ng baril si Clay ngunit mabilis na natakasan ni Clay si Verona. Naging malinaw lahat ngayon kay Verona na ang NSU at NDG ang nagpapatakbo ng phishing scam company ay walang iba kundi si Danforth na anak ni Jessica ang kasakukuyang presidente ng Estados Unidos. Ang Danforth Enterprise ay isang bigating kumpanya na nagmamay-ari ng mga computer software at supplier sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Naisip ni Verona na hindi lang si Danforth ang gustong pabagsakin ni Clay, kundi ang presidente ng Estados Unidos. Inutusan si Verona at Mike na bantayan, mabuti ang presidente hulihin, si Clay sa madaling panahon. Ang SWAT team ay nakabantay lagi sa presidente. Kinabukasan pumunta si Verona at ang kanyang partner upang tumulong sa mga ahente ng Secret Service sa seguridad ng presidente at Danforth sa isang charity event na sila ang host sa loob ng palasyo nila ginaganap. Habang naghahanda sila at inaayos ang seguridad ng mga Secret Service at FBI ang lugar, nag-aalala pa rin si Wallace sa seguridad ni Danforth. Dahil sa pag-aalala kumuha
Pasiwalas ng mersenaryo na pinangungunahan ni Lazarus na dating nagpabagsak ng beekeeper na ikasawi ng paa nito. Samantala kahit gaano kahigpit ang mga bantay, ay nakapasok pa rin si Clay sa pamamagitan ng paggamit ng daan sa ilalim ng tunnel at pagtago sa ilalim ng mga sasakyan. Nagtanim rin siya ng mga bomba sa mga sasakyan at nagpanggap or nagdisguise si Clay. Dahil sa kanyang disguise nakapasok siya sa palasyo ng dinila na mamalayan, nakihalo-bilo siya sa mga bisita. Samantala ipinaliwanag ng Chief Director sa Presidente ang paggamit ng mga software ni Danforth na kanilang pagmamayari upang mang-scam ng tao. Nang malaman ni Jessica na ang pundong ginagamit nila ay galing sa phishing scam ay nagalit ito at hindi niya ito matanggap. Samantala napansin ni Verona ang presensya ni Clay at tumawag siya upang hulihin ito sa SWAT team. Nang napalibutan na si Clay ng mga security, dahan-dahan itong lumuhod ngunit partipla ito ng plano niya. Pinasabog niya ang mga service truck at mabilis na bagsak ang mga tauhan ni Wallace at pumunta sa palasyo upang harapin si Danforth. Sa loob ng kwarto na kung saan nang natuklasan ni Jessica ang mga panloloko ng anak, nito ay nagpasya siyang iharap ang anak niya kay Clay at sa mga tao at umaasa na humingi ng awa sa mga ito. Kasabay nito patuloy ang pakikipaglaban ni Clay sa SWAT team, Secret Service. Ngunit sa mga mersenaryo inupahan ni Wallace ay walang awa niyang pinagpapatay ito. Habang papalapit na siya sa pinto ng Pangulo, sinubukan siyang pigilin at kinausap ni Wallace upang wag nang ituloy ang kanyang plano. Ngunit binalian niya ng mga daliri si Wallace sa loob ng kwarto na kung saan ang pakikipag-usap ng ina ni Danforth ay nagbigay na kaguluhan sa isip niya. At dahil dito kinuha niya sa ilalim ng lamesa ang baril at pinutukan niya ang Chief Director na nagsumbong sa ina nito. Samantala naghanda na si Clay ng bomba para pasabugin ang pinto. At nang sumabog na ito ay siya namang pagdating ni Verona upang hulihin si Clay. Nataranta si Danforth hinawakan ang ina at ginawang hostage. Tinutukan ni Verona si Clay at kinausap na wag nang ituloy ang plano. Nito at nanginginig na sa takot sa Danforth. Habang hawak niya ang ina niya na tinutukan ng baril, hinarap ni Clay si Verona at tinanong kung ginagawa niya ba ang pagtupad sa batas o hustisya ng pagkamatay ng kanyang ina. Pinaalala niya kay Veronica ang nangyari sa ina nito na kung papaano nagpakamatay ng dahil kay Danforth. Pinaalala niya rin ang mga inosenteng taong pinahirapan ni Danforth. Marami ng tao ang nagpakamatay at nasira ang buhay dahil sa ginawa ni Danforth ang sanbit ni Clay kay Veronica. Piparamdam ni Clay kay Veronica ang lahat ng inosenteng tao na pinahirapan ni Danforth. At habang nagsasalita siya, bigla niyang binaril si Danforth at mabilis na lumundag sa bintana. Nagkaroon ng pagkakataon upang barilin ni Verona si Clay, ngunit mas pinili na niyang palayain ito dahil sa mga sinabi sa kanya ni Clay. Tinitigan siya ni Clay ng malalim at lumundag na ito at nagwawakas ang storya nang malapag na si Clay sa dagat na kung saan kinuha ni Clay ang swimming gear at handa ng suutin ito upang gamitin sa kanyang pagtakas tumakas.